Welcome back guys. Kamusta na pala kayong lahat? So ngayon pala ay may panibago tayong pag-uusapan tungkol sa ating spring type airsoft pistol. So ayan, sobrang dami natin pag-uusapan ngayon at sasagutin natin yung mga ilang katanungan. So sa lahat ng mga nagko-comment, pagpasensyahan nyo na, hindi ko lahat ma-re-replyan dahil sobrang busy natin. So ayan, kaya ako ginawa tong video na to ay masagot man lang ang inyong katanungan. So ayan, umpisa na natin guys. Medyo mahaba-haba tong video na to. So ayan, isa sa ating mga YouTube subscriber na si Jimbo. So ayan, tinatanong niya yung ating mga unit, gusto niyang kamustahin. At sabi niya ay Sir, kamusta na pala yung unit mo? Baka pwedeng pa-review ngayong 2025, yung Match 1911. So ayan guys, ito nga pala yung lahat ng aking mga spring type powered from KWC at lahat ay buo pa. So ayan, iisa-isahin ko yan, ipapakita ko sa inyo. At ipapakita ko na buo pa. So ayan, Jimbo, nasagot ko na yung iyong katanungan at salamat sa iyong suporta. So yung iba naman ay marami nag-comment, Idol, sa inyo nabili? Ayan, sa inyo raw nabili. So sobrang daming nagtatanong at hindi ko naman masagot isa-isa. So nabili ko to sa Thailand, sa shop doon, Mega Plaza, sa nakalimutan ko na kung saan lugar yon, pero ang pangalan niya ay Mega Plaza. So ayun yung pinakamalaking bilihan ng mga laruan sa Thailand. So ayan, nasa video rin natin yan, i-check nyo na lang. Biggest toy store in Bangkok. So ang pangalan nun Mega Plaza. Sobrang dami yung mabibili ron, lahat ng klase ng laruan nandun na. So ayun yung paraiso ng mga bata, yung mga mahilig sa mga laruan. So ayan, doon ko nabili to, yung mga unit ko, mga RC car, airsoft, action figure, halos lahat ng laruan nandun. So ayan guys, nasagot ko na yung inyong katanungan. At meron pang mga nag-comment kung pwede raw bilhin yung aking mga unit. So pagpasensyahan nyo na, at ito ay aking mga collection at hindi ko binibenta. So naghahanap din ako. So ayan guys, at hindi tayo sponsor ng KWC. So ayan, binibili natin yung unit natin isa-isa. At ngayon ay naghahanap ako ng ibang unit. Marami ring nagtatanong at nagpapa-review ng iba't ibang unit. So sabi niya, Idol, baka pwedeng reviewin to, pwedeng reviewin tong ganito, yung ganyan. So guys, naghahanap din ako ng mga pistol na yun, pero sobrang hirap mabilan, sobrang hirap makabili. So ayan, sobrang hirap makabili. Naghahanap din ako kung saan makakabili. So guys, yung KWC nga pala ay matagal na to. 2000, una kong bili na to 2004 yata. 2004, bata pa ako noon. Then after ilang taon, nawala na sa Pilipinas yung KWC. At nung nakapagtrabaho ko sa Thailand, nakita ko may KWC ron. So ayun, nang-election na uli ako. Kasi sobrang hirap talagang makakita nito. Alam yan, nung mga nakagamit nito, nung nakasubok na, nung nakabili. So alam yan, siguro mga 25 pataas, mga 30s, 40s. So alam nila yung brand na KWC, yung mga spring type, na sobrang solid yan. So ayan, ano pa ibang katanungan? May nagtatanong din kung kamusta na raw yung durability. So ayan, durability. So guys, sobrang tibay ng mga unit ng KWC. So sabi ko nga, alam ng mga tito, kuya niya yan kung gaano katibay yung KWC. So may nagtatanong din yung kung malakas ba. So guys, panoorin nyo lang yung mga video ko, yung mga in-upload kong video. So makikita nyo kung gaano kalakas yung aking mga unit. Nakita nyo, yung tin can, Coke in can, Sprite in can, kaya niyang butasin. Minsan tumatagos pa.
So, ilang FPS? So, ayan, may nagtanong din. Ilang FPS? Idol, ilang FPS po ba yung KWC? So, iba-iba. May nakalagay dito na 0.6, ayan, joules ba yan? Joules? So, ayan, 0.6. Halos lahat ng unit nila may nakalagay na ganyan. 0.6. Ayan, 0.6. Meron pa rito, ayan. May nalagay pa dito 0.6. So ayan, halos lahat ng unit nila may nakalagay na 0.6. So guys, ilan nga ba talaga yung tunay na FPS nito? So guys, iba-iba. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Etong KWC K17 ba to? KWC K17 model. Ito yung box niyan. So ayan, ito yung box ng KWC K17. Ito ay nasa 230 to 240k FPS nung binili ko. So guys, may nagtatanong kung paano mo nalaman yung FPS. So bago ko bilhin to, nung nandun ako sa tindahan, so tinetesting, meron silang ano bang tawag doon, FPS, yung pangsukat. So ito around 230 to 240 sa pagkakatanda ko. So ayan, may isa pang example. Halimbawa itong March 1911. Nung na FPS test to ay nasa using 0.2 BBs mga idol. So ayan, 0.2 grams BBs. Ito ay nasa 280 FPS. So ayan, ito yung pinakamalakas sa unit ko. So ayan, 280 FPS. Gamit yung kanilang chrono ba yun? Chrono. So ayan, comment nyo na lang kung ano yun. Basta FPS test, nung na FPS test to, chronograph ba yun? Ito ay 280 FPS. So ayan. Pero ang sabi raw nila ay nasa 250 to 260 FPS to. Pero ito, nung bago pa siya, nung tinis ay 280 FPS. So, ayan. May isa pa tayong unit. Ito yung ating 24/7 model. So, sobrang daming may gusto rito. Sobrang daming nag-comment. Saan daw nabili ito? At napakaganda nga naman. Dahil ito ang ating Taurus ay fully markings. So, ayan. Nakita nyo naman, may markings. Ayan, KWC, may mga serial number pa. So ayan ang gusto ko dito, may markings. So ayan, ito nga pala ay 250 260 FPS. So ganyan kalakas to. Sobrang lakas niya. Maiksi lang siya. Ayan, compact, halos compact design, pero sobrang lakas nito. At susunod nga pala ay itong ating Desert Eagle. So ito ay KWC DE.50. So ito yung kanyang box. So ayan. Ito ay 230 or 240 FPS. Ito. So nakita niyo sobrang haba niya, di ba? Yan, sobrang haba niya, pero bakit mas malakas pa yung iba? So guys, ito metal piston, siguro mabigat kasi yung piston niya. Metal. Naka-upload na yun. So check nyo na lang, metal yung piston nito. Siguro kung plastic, malakas to. Siguro mga nasa 280 FPS din to. Pero dahil metal yung piston niya, siguro medyo mabigat. Kaya pumapalo lang siya ng 230 to 240 FPS. So ayan, halos magkasing lakas lang yung ating, tingnan nyo guys, tingnan yung size ng ating Glock 17 sa Desert Eagle. So guys, ito nga pala yung actual size nito, ay bali nga pala ito ay 1/1 scale. So ayan, ganito talaga, kasing laki talaga nito yung totoong mga tunay na unit. So ayan, pero halos magkasing lakas lang to, itong dalawang airsoft na to, magkasing lakas lang sila. So ano pa ba yung ibang mga katanungan? So ayun guys, ayun yung FPS niyan, iba-iba, may around, basta KWC ang FPS niyan ay around 230 to 250 FPS.
So ayan, sa madaling salita, ayun yung lakas ng unit nila. Naglalaro sa lakas na yun. So swerte kayo pagka nakakuha kayo ng mas malakas pa. Tulad nitong aking Match 1911. At wala namang hihina sa 230 FPS. Siguro kung naluma na, kung gamit na yung spring, ayan, siguro hihina na siya. Pero ito, ginamit doon ng kapatid ko. Itong siguro 1 linggo na naka-stock. Naiwan niya nakakasama. Malakas pa rin. Kaya pa rin tumago sa karton nito. At kaya pa rin bumutas ng tin can. So ayan, malakas pa rin siya. So dahil quality talaga ang KWC. So ayan, check pa natin yung ibang mga katanungan. Ano pa ba? Yung FPS. So ayan, yung shop. So materials. So guys, ayan, isa-isayin natin to. Itong nagawan ko na to ng mga video at na-upload ko na. So guys, yung material nga pala na ginamit ng KWC ay polymer, ABS at metal. So bawat unit iba-iba sila. Mayroong full plastic, may half metal, pero walang full metal. Siguro tunay na yun. So ito nga ay example, itong M92, ito ay full ABS. So ayan, ibig sabihin ay full plastic. Ito yung ating M92. So guys, yung metal parts lang dito ay yung mga pin niya. So halimbawa ito yung mga pin na yan, may pin, ayan, nakikita nyo yung pin, metal yan. Ito metal. So ayan guys, kumupas na. So ito ay metal. So metal, ayan. At may kabigatan, ito ay 400 grams. So ayan, nasa video na rin natin yan. 400 grams. Mayroon siyang mga, siguro may mga metal parts to. May mga metal parts din. Sinabi lang na full plastic. Siguro yung mga ano bang tawag doon? Yung pinangkahan niya, yan, plastic. Pero guys, meron pa rin mga metal parts. Halimbawa ay ito kanyang inner barrel. So ayun, nakikita nyo, parang brass, ayun, tanso. So ayun, metal yun. So guys, di ko na may isa-isa, di ko na rin makakalas to. Check nyo na lang dun sa ating in-upload na video about sa M92. So ayan, sabi ay full plastic sa kanyang kahon, pero may mga metal parts pa rin at mabigat, 400 grams. So ito ring ating KWC K17. Ito ay full plastic din, full ABS, pero may mga metal parts pa rin. So ayan, yung mga pin, syempre, ayan, itong kanyang slide, anong tawag rito? Lock, slide lock. So ayan, metal yan. So ayan, yung kanyang inner barrel ay metal din. So ano pa ba? Itong ating 24/7. So ito sobrang bigat na nito, halos 580 grams. So ito ay 580 grams. So ito ay half metal. So pakita ko sa inyo yung kahon. So ayan, ito ay half metal at ito ay 580 grams. So guys, sobrang daming gusto nito. Sobrang daming may gusto nito. So ayan, gumagana lahat to guys, gumagana lahat. Ito mga lock na to, yung mga safety, ayan, gumagana yan. Ito, ayan. Yung kahit ikasayan. So walang bala, nag-i-slide lock. So ayan, gumagana lahat ng maraming features to. So ayan, pindutin na natin itong kanyang slide catch. At subukan natin putok. Hindi pumuputok dahil naka-lock, safety. So ayan, napipindot pa rin yung trigger pero hindi pumuputok. So subukan natin ibaba itong kanyang safety. Then fire. So ayan guys, nakita nyo, sobrang ganda niyan. At meron ding, ayan, gumagana rin yan. Nakalimutan ko na kung anong tawag sa sobrang haba ng panahon. Ejecting port ba tawag rito? So ayan, gumagana rin yan. At ito ay sobrang daming metal parts, kaya mabigat. Metal din ang kanyang inner barrel. So ayan. Ito guys,
ito yung pinaka-paborito kong unit. Match 1911. So Jimbo sa nag-comment, ito buo pa yung M1911 at ito yung pinaka-paborito kong unit. Ito ay 750 grams. Halos full metal to, halos full metal. Pero nakalagay sa kanyang box ay full plastic. Hindi ko alam kung bakit. Siguro sa box lang yon. Pero ito ay halos lahat metal. Ito mga trigger, ito metal, yung mga safety, itong kanyang sight. Ayan, mga metal to. At sa loob sobrang daming metal parts. Ayan, ayan. So ayan, nariring nyo. Sobrang daming metal nito kaya nabigat. At ang kanyang inner at outer barrel ay metal. So ito yung pinaka-paboritong unit. At ito rin yung pinakamalakas na unit. So ayan guys, pagpasensyahan nyo na at ang ingay ng ating mga aso sa labas. So next ay ito ang ating Desert Eagle. So guys, ito yung pinakamabigat, 900 grams. Tama ba? 900 grams. So check natin sa kahon. So walang weight dito. Kung ilan. So ayan, nakalagay 895 grams. Pero nung kinili yan, nasa 900 grams pataas. So ayan guys. At nakalagay na half metal. So ayan, ang kagandahan pa rito yung kanyang magazine capacity ay 26 rounds. So guys, nakita nyo naman ano lang to, pistol, pero yung kanyang magazine ay 29 rounds. Isa na lang 30 na. So at ito nga pala yung unit nila na metal ang piston. So ito lang yung unit nila na metal ang piston. At yung ano naman, Match 1911, ang metal dito ay yung kanyang piston catch. So ayan, pero yung kahit plastic ang kanilang piston, yung iba sobrang tibay pa rin. So guys, ayan, sobrang tagal na rin na akin ito, halos 3 years na, pero buo pa rin. So ayan guys, comment nyo na lang yung iba nyong katanungan. So sobrang haba na ng video natin. So ayan guys, siguro dito na magtatapos yung ating video. So ayan, ulitin ko lang guys, saan ko nabili? Nabili ko itong unit ko sa Thailand. So magkano? Ang price niya around $30 to $75. So yung mga full plastic, halimbawa full plastic, itong ano man tawag dito, K17, yung Glock 17, nasa $30, 30 plus, ganun. Tapos yung mga half metal ay nasa $50. At yung kanilang pinakamahal na unit ay ito, $75. So ayan guys, convert nyo na lang sa peso. Basta around 1.5 to 3,500 yan ang isa. So ayan guys, salamat nga pala sa suporta. So ayan, huwag nyo kalimutang mag-like at comment nyo lang yung mga inyong katanungan. So ayan guys, see you sa ating next video. Comment nyo lang kung ano yung gusto nyo gawin natin, kung ano yung gusto nyo i-upload natin. So nga guys, nalobat nga pala tayo. So ayan, nakalimutan rin nating itis. So ayan, habang nagcha-charge tayo, naglagay muna ako ng quick heal doon sa aking alagang bully. So ayan guys, nagka-violet tayo. So ayan, sa may mga bully alam yan. So ayan, nagka-violet tuloy yung mga kamay natin. So yun nga pala ay quick heal. So para siyang betadine. So ayan nga guys, test na natin isa-isa. So ayan, bilisan lang natin kasi mahaba na yung video natin. So simula tayo dito sa may KWC Taurus 24/7. So check natin. So ayan, dahil walang bala ay naglalak yung kanyang slide. So ayan, firing test. So tingnan natin kung working. So ayan, working. So balik natin yung magazine. So next natin ay yung KWC M92. So ayan, firing
So ayan, working. So next natin yung ating KWC Match 1911. So ito yung paborito ko sa lahat. So ayan, gumagana rin yung slide nito. So slide lock. And release. Firing. So ayan, working. So next natin yung ating KWC K17. So ito yung Glock 17 Gen 2. Ayan, Gen 2, Gen 1. So ayan, check natin. Oh, may bala. So nakalimutan kong tanggalan ng bala kasi ginagamit rin ng kapatid ko to. So ayan. Check natin. Firing. So ayan, working. So balik natin yung magazine. Check naman natin itong ating HFC. Ito nga pala ay HFC. So ito ay 140 fps, 120, 130, 140, yung ganun. Nakalimutan ko na. So ayan, check natin. Remove muna natin yung magazine. So ayan, check natin. Gumagana ba yung ano nito? So ayan, gumagana rin pala yung slide catch nito. So ayan, firing. So ayan, working. At ito na nga pala yung ating huling spring powered KWC Desert Eagle DE.50. So remove lang natin yung magazine. So ayan, napaka-solid ng magazine nito. Metal yan. Ayan, napakabigat. Parang ito pa lang ay 100 o 200 grams na. So ayan, check natin. So ayan, gumagana rin pala yung slide catch nito. So ayan, so check natin. Firing. So ayan guys, nakita nyo na palang lahat. At lahat ng ating spring powered airsoft pistol ay gumagana. So ayan guys, sobrang haba na ng ating video. So next video natin, testingin uli natin yung accuracy at yung kanilang power. So susubukan uli natin sa bote kung kaya pang bumasag. So ayan guys, see you soon. So don't forget to like and to subscribe. So maraming salamat sa inyong lahat.